So ano nang ano natin, mga speculation. Ako ang speculation ko ay hindi ito si Pagong. Ako naman, yung jowa. Si Pagong. Si Pagong. Si Pagong Oh, siya. ako hindi si Pagong. Ikaw, Joey, sinong speculation mo? Actually, leaning towards ako dun kay baka si Pagong. Oo, kasi hindi sinama yung kapatid. Kasi hindi sinama yung kapatid. Tapos, kasi tapos ang sabi ni Barangay Tanod, lumapit kasi to kasi gusto raw iparehab, kineme. Sino? Si Maria. Hindi. Hear me out. During that time, may bilatsina si Kuting. Ganon. Baka kasi nasa personality, nasa frame of thought ni Pagong na, kasi di ba meron siyang attitude na I'll fix everything. You consider it done. Baka akong bahala, kineme. So ngayon, pwede na inilapit niya para mataranta yung jowa ng syupatid niya, ng kanyang syupatembang, and kasi nakiusap tong si Pagong na balikan siya ni... At saka nakiusap yung kapatid ni Pagong kay O na wag nang ituloy, at isa yan siguro sa dahilan ng pinag-awayan din ng magbilas. Oo. Ang ano ko kasi... Oo, ay tama yan. Ang iniisip ko kasi, parang, kasi ang butas niya, yung minention mo kanina eh, ang butas niya yung, bakit niya gagawin yun? Nagpipinipig Crunch Festival din naman siya. Well, yun ang naging amats niya. Well, ang ano nga kasi... Baka pumitik. Baka kasama siya dun sa baka kasama siya dun sa festival. Tapos, yung sinasabi ko, sa 5 baka itong si Kuya, nakita niya, ay bakit ako kipaghalikan kay Melar? Pumitik si Pagong at pumunta ng Pidea. Eto, Sas. Naalala mo nang sinabi mo? Aminin mo na. Ganyan ang mga pumipitik pag nasa jamming. Talagang isumbong ko kayo sa Pidea. Ngayon, di ba, yung may access dun sa ganong classic information is someone intimately related sa kanila. Oo, na may access nga din sa may access sa WPS. Kasi, di ba nagpapakuha nga yung PIDEA agent ng WPS doon sa confidential informant. Yes, oo. So ngayon, tingin ko, pumitik talaga siya dyan. Pumitik siya ng bonggang-bongga. Pagkatapos, iniisip niya siguro, ay hindi, okay lang kasi kung in worst case scenario, kayang-kaya ko namang patayin yung investigation na yan. Diba? Because, J.O. is there. Diba? Feeling ko talaga hindi si Pagong. Pero, Lastimosa. I think talaga, lang talaga siya, ang pinaka-plausible na story kung bakit siya yan, pumitik siya habang nandoon sa Pinipig Festival. Ano yun na parang, syempre pag yung Pinipig Festival, ang amats yan kasi libog eh. So, syempre, pagkagano niya siguro, ay, nagtuturbahan. Tapos, pumitik siya. Baka siguro, yun yung panahon na, paano yung kanilang relasyon. So, yun. Relasyon, kasama ka ulit. Ano to, Sasa? Itong si, actually, bagong kwentong barangay to eh. Pero idudugtong ko na lang dito sa Itong si Pagong, habang merong bilatsina si Kuting, si Hello Kitty, sumulat daw ng bonggang-bongga tong si Pagong na dun sa babae na meron kaming mga kittens na crossbreed ng Pagong at saka Kitty. Katawan Pagong tapos ulo pusa. Tapos naglalakad ng mabagal. So, meron kami mga Kuting ex Pagong na mga supling, ganyan. So ngayon, talagang makabagbag damdamin daw talaga. Talagang kinonvince daw niya talaga ng bonggang-bongga na si Bilatsina ay, can you please walk away because may mga camera kami. Merong mga camera. I think, kasi it took some time eh. Kasi masaya tong dalawa eh. Masaya tong si Bilatsina at saka si HK. Masaya sila. So, tingin ko, maraming trick itong si Pagong in order to convince Bilatsina to walk away. And perhaps this is one of the tactics. Oo, ipahuli niya. Diba? Ito nga, nakakaloka. Kasi di ba may mga lumabas na picture na itong si Kuting ay nasa bar.
Yung bar na yun, Valkyrie yun eh, di ba? I don't know. Yung Valkyrie, oo. Yes. I don't know. I don't frequent this place. Oh, alam ko, yes. Ito. Teka, may post Wait ako lang. dyan eh. May post ako dyan. Yung, may pinost yung, Sino si Louie Y? Ito naman kasi si meron ditong sabi itong si Juan Miguel Abril. Ito si Juan Miguel Abril. Medyo parang feeling ko alta ito. Alta ka ba, Juan Miguel Abril? Char. oo, alta yan. Tsaka ang daming alam niyan, ang daming comment niyan, sa totoo lang. Louie Y. Ayan. Ang daming marites niyan. Sa comment section ko, ang daming minamarites niyan. Ayan. Teka. Papakita ko lang yung help us out ha, kung Valkyrie nga yung lugar na yon. Alam mo kung bar pa lang. Sino din ito? Teka lang Pwede ko guys. magbigay ng info. Pwede ko kayo magbigay ng information kung ano. Feel free po. Feel free to join the club. Charot. Asa na nga yun? Teka. Wala ka na, lamagpas ka na ata. Hindi, andito pa. Ito. Ito, oh. Oh. Kasi, di ba yung Valkyrie, parang ang ano niya, ang kinembot niya is ang kinembot ng Valkyrie, yung parang kapak. Di ba yung parang yun yung logo niya? Valkyrie ba yung lugar? Kasi, when then PNP chief, Bato de la Rosa, when he started the war on drugs, isa sa mga unang-unang strategy nila sa pagkitil ng drug proliferation sa gimmick scene, nagkaroon sila ng memorandum of agreement of understanding with the Valkyrie and the Pool Club. Pagkatapos, ang agreement was, yung mga pulis namin, pwedeng pumasok dyan anytime to check kung merong may nagpipinipig Crunch Festival, ganyan. Pagkatapos, pagka meron kami ini-investigate, bibigyan nyo rin kami immediately ng copy ng mga CCTV. Here. Ganon. Yun yung unang-unang action niya noong 2016. So, ibig sabihin, yung mga lugar na yun, so, open secret naman yun, di ba yung embassy? Di ba yan yung time na natatandaan mo, Sas? Yung na-discriminate sila, Trixie. Oo, sila Trixie. Yan yata yung Valkyrie eh. Valkyrie. Hindi ko alam kung Valkyrie yan. Pero hindi ko alam kung Valkyrie bar yung sinasabi ni Jun. Yan yung Valkyrie, yung hindi pinapasok yung mga kaibigan naming friends. Kasi yung ID na pinakita nila is babae sila, pero trans. Pero hindi ko alam kung sino owner niyan. Ito si Juan Miguel Abril, ang daming alam. Asan ko? Ang sabi niya is, sa BGC at Makati, may 2 bilyonaryo ang nagbaback up ng protection ng drugs. Yung isa involved sa 38B passport deal at yung isa anak ng may pasugalan sa tapat ng paliparan. Soler yun. Soler ba yung nasa harap ng paliparan? Hindi, Hindi, isa pa. Resorts World. Resorts World. Resorts World. Di ba nangyari sa Resorts World? Anyway. Nakakaloka. So ngayon, feeling ko, ako naman, ang speculation ko dyan ay hindi si Pagong. Hindi si Pagong. Mainly because, kasama siya sa party eh. Kasama siya sa, Mainly because dahil, wala naman sa issue sa gulo eh. Oo. Wala naman sa issue sa Siya gulo. yung active participant ng Pinipig Crunch Festival eh, di ba? Hindi lang siya, pati ang kanya. Senator ba siya that time? Oo. Senator. So, kung yun yung sinasabi, ngayon, like father, like son talaga. Kung yun yung sinasabi ng babae, time, baka yung isang GF, baka yung GF niya na concern sa kanya, na, ano ba, Hindi first love? Hindi. First love, wala na si first love, no? Yung bilatching during that time. Si D? Si Yung yung kapitbahay ni Rosana Roses. Anyway,
Hindi kasi syempre, di ba, hindi, pero kasi ang nangyari niyan, nandoon din si, I'm pretty sure, no, hindi naman siya pupunta dun sa Sabi ni unit. Michael na Meryl Soriano and Antonio Floriendo ang CI as per Mother Drapo. Talaga ba? Talaga ba? Bakit hindi ba si Marlica? Alam mo, grabe yung ano natin dito, no? Sino ang confidential informant? Kasi kasi ganito, magkakaroon ng picture. Tapos pag lumabas, I don't know, maybe the confidential informant magpapabayad, di ba? Sabi ni ni VNJV, Valkyrie opened last 2014. So anong nauna Embassy. Mami V? Valkyrie or the Pool Club? Girl, later na yung Pool Club. I think, Ay, na yun. hindi sa Pool Club yan. I think alam ko saan yung club na yan. Yung club ng mga Alta. Hindi naman Alta yung Pool Club, girl. Saka yung, hindi naman yung Valkyrie. Meron kasi dyan sa BGC na exclusive na bar talaga sa mga Alta. Dalawa yan eh. I think the other one is Manor. I think the other one is Manor House. Basta yung isa kasi, yung may-ari is si, yung isa members only. Baka members only yan. Tapos yung isa, I forgot what's the name. Kasi sinama ako dati. Nung nag-PE ako, bibigan ng hari, sinama niya ako nun eh. Tapos, ang may-ari nun, yung sinasubel. Sabi lang nila na, we established this club because we want to have an extension of our living room. Kapag ganyan talaga ako may baby shit. Living room. Extension pala to ng living room nila so that hindi ka entertain guests. Pero bar siya. So, ganyan. So, I forgot. Pero sa BGC, private club. Basta, I forgot the name eh. So, yon Republic? Hindi ba kayo Republic yan? Baka ano yan, members only. Di ba may members only na club? Actually, ang sabi ng aking alitap-tap, yung daw picture na yon members only na club. Members only. Mahal doon eh. Mahal doon. Members only lang. Hindi ka pwedeng pumasok na wala ka. Membership. May membership yun eh. Members only. Ang hiling nila sa ganun, ano? Hindi kasi exclusive yun eh. So, wala talaga. Lahat kayong papasok doon, magkakapareho talaga kayo ng wavelength. So, kahit anong gawin nyo doon, pwede nyo gawin. Oo. My God, pero mga membership fee ngayon, yung member din yung si Pagong sa Kasiguting is 3 million. Oo. Yung bago. Yung pinaka-recent. Iba yung cork, bago na yung cork eh. Oo. Tapos Envoy pala yung may-ari Nang? Special Envoy to China. Okay. Ang sinasabi nila dito sa comment section, yung Valkyrie, Republic, tapos Valkyrie, tapos ngayon Silo na. Silo. So, yung 2012, Valkyrie siya. Hindi pa siya. Republic siya. Republic pa siya. Tapos eventually naging Valkyrie. Eventually naging Silo. Tama ba? Mga kasi ako mahilig sa bar. Saka 2012. Hindi, ang Valkyrie before was Embassy. Ano yun? Embassy, tapos naging Valkyrie. Hindi, Bax. Yung Embassy. Iba pa yung Embassy. Ha? Talaga? Alam mo, napuntahan ko lang talaga G-side. Kasama ko pa si Sas. G-side? Oo, yun lang napuntahan namin. Wala na. Pero sa Tibog yun eh. BGC naman kasi pinag-uusapan namin eh. So, I don't... Wala akong alam sa ganyan. Promise, Wakemi. Saka Ano nasa Japan sabi yata ni ako Juan Miguel? Sabi ni Juan Miguel, dun sila sa... Embassy was 2005 to 2010. Dun sila... Okay. Midnight pa, shoutout muna itong dakilang re-uploader namin na si PH. Hi, PH Update! Ayan. Para matahimik na ang kaluluwa ni PH Update. Ayan. Ayoko naman kasi ng mga club talaga. Ako din. Ayoko Anong nung potentials? matagal. Kasi mas sanay ako yung mag-isa lang. Yung hindi maingay, nanonood lang ako ng TV. Tapos ayoko na maingay kasi tumanda na ako sa Japan na ang ingay-ingay, ang gulo ng mga ilaw sa loob ng club for 8 hours nagtatrabaho ko, sayaw ako ng sayaw, inom ng alak. So dumating na yung time na ayoko na ng ganun. Hindi ko na gusto. So ano natin, mga speculation. Ako ang speculation ko ay hindi ito si Pagong. Ako naman, yung jowa. Si Pagong. Si Pagong siya. Ako hindi si Pagong. Ikaw, Joey, sinong speculation mo? Actually, leaning towards ako dun kay baka si Pagong. Oo, kasi hindi sinama yung kapatid. Tapos,
Kasi tapos ang sabi ni Barangay Tanod, lumapit kasi to kasi gusto raw iparehab, kineme. Sino? Mo, Si Maria. Hindi. Hear me out. During that time, may bilatsina si Kuting. Kuting. Ganon. Baka kasi nasa personality, nasa frame of thought ni Pagong na, kasi di ba meron siyang attitude na I'll fix everything. You consider it done. Baka akong bahala, ganyan. So ngayon, pwede na inilapit niya para mataranta etong yung jowa ng syupatid niya, ng kanyang syupatembang, and kasi nakiusap tong si Pagong na balikan siya ni... At saka nakiusap yung kapatid ni Pagong kay O na wag nang ituloy, at isa yan siguro sa dahilan ng pinag-awayan din ng magbilas. Oo. Ang ano ko kasi... Oo, ay tama yan. Ang iniisip ko kasi, parang, kasi ang butas niya, yung minention mo kanina ang butas niya yung, bakit niya gagawin yun? Nagpipinipig Crunch Festival din naman siya. Well, Yun ang naging amats niya. Well, ang ano nga kasi, Baka pumitik. Baka, Nay. Baka kasama siya dun sa Baka kasama siya dun sa festival. Yun nga Tapos, yung sinasabi ko, sa 5 baka itong yun, si baka itong si Kuya, nakita niya, ay bakit ako kipaghalikan kay Melar? Pumitik si Pagong at pumunta ng Pidea. Eto, Sas. Naalala mo nang sinabi Aminin mo na. Ganyan ang mga pumipitik pag nasa jamming. Talagang isumbong ko kayo sa Pidea. Ngayon, di ba, yung may access dun sa ganong classic information is someone intimately related sa kanila. Oo, na may access nga dun sa may access dun sa WPS. Kasi, di ba nagpapakuha nga yung PIDEA agent ng WPS dun sa confidential informant. Yes, oo. So ngayon, tingin ko, pumitik talaga siya dyan. Pumitik siya ng bonggang-bongga. Pagkatapos, siya yan. Iniisip niya siguro, ay hindi, okay lang kasi kung in worst case scenario, kayang-kaya ko namang patayin yung investigation na yan. Diba? Because, J.O. is there. Diba? Feeling ko talaga hindi si Pagong. Pero, Lastimosa. I think talaga, lang talaga siya, ang pinaka-plausible na story kung bakit siya yan, pumitik siya habang nandoon sa Pinipig Festival. Yun na parang, syempre pag yung Pinipig Festival, ang amats yan kasi libog eh. So, syempre, pagkagano niya siguro, ay, nagtuturbahan. Tapos, pumitik siya. Baka siguro, yun yung panahon na, paano yung kanilang relasyon. So, Oo. Relasyon kasama ka ulit. Ano to, Sasa? Itong si actually, bagong kwentong barangay to pero idudugtong ko na lang dito sa Itong si Pagong, habang merong bilatsina si Kuting, si Hello Kitty, sumulat daw ng bonggang-bongga tong si Pagong na dun sa babae na meron kaming mga kittens na crossbreed ng Pagong at saka Kitty. Katawan Pagong tapos ulo pusa. Tapos naglalakad ng mabagal. So, meron kami mga Kuting X Pagong na mga supling, ganyan. So ngayon, talagang makabagbag damdamin daw talaga. Talagang kinonvince daw niya talaga ng bonggang-bongga na si Bilatsina ay, can you please walk away because may mga camera kami. Mayroong mga camera. I think, kasi it took some time kasi masaya tong dalawa Masaya tong si Bilatsina at saka si HK. Masaya sila. So, tingin ko, maraming trick itong si Pagong in order to convince Bilatsina to walk away. And perhaps this is one of the tactics. Oo, ipahuli niya. Diba? So ngayon, yun nga, so baka nagkaroon ng torjakan, tapos nakita ni Pagong, pumitik siya. Ay, isusumbong ko kayo. Nabasa ng lola mo sa amas niya, ginawa niya. Kumeme muna siya ng Pinipig Crunch, tapos saka siya nagpipipi siya. Paano yun? Paano gumagano? Baka kaya binibagulo yung confidential informant. Gumagano din. Sabi ko, ganito raw yung line ni Pagong. Are you packing my husband? Are you packing my husband?
Wag mo akong materi. Baka ganyan yung nangyari, no? Huwag mo akong materi-teri. Oo. Ang sagot kong tanongin mo, are you packing my husband? Tapos, Kabit. tapos, nung sinabing oo, pumitik, pumunta ng Pidea. Bodega. Nagpipipi siya. Pitik. Oo. Putok, pitik, palag. Oo. PPP. So parang, pero bago siya pumunta ng Pidea, sandali lang, lilingan muna ako. So, Hindi. siguro, ang iniisip ko ngayon is, sinasabihan siya ni Kuting na, shootang ina mo, ikaw ang may kagagawa nito, ayusin mo ngayon yan. Pero bakit ngayon, siya rin yung nag-convince kay O na huwag na ituloy. Ano? Kung si Pagong daw bang nag-convince kay O na wag na ituloy, si ano daw, yung ate, di ba? Yung iba. Hindi. Lumubog Sandali na. lang. Kanino Sandali. kay Dirty Harry? Oo, pero sabi ni, Harry, oo. pero ang sabi kasi ni, ito ang argument against dyan sa theory na yan. Ang sabi ni Morales, matetegi ang confidential informant pag sinabi niya kung sino. So, imposible yung si Pagong. Ano naman tigilin mo na si Pagong? Ano daw, ha? Alam mo naman tigilin mo na si Pagong. Hindi. Yan nga eh. Pwedeng hindi si Pagong. Natuto siya. Pero inutusan niya. Alam mo yun? Pwedeng ganon. Hindi kasi yung, well, I pwedeng gano'n, pero yung inutusan niya. Pero the thing Ito. is, Sino ang intimately related sa kanila na kaya nilang itegi? Di ba? Na close enough para kasama nila sa Pinipig Crunch Festival. At the same time, kaya nilang itegi. wala sa Pilipinas eh. Di ba? Saka hindi pa sila magkakilala ng 2012. Talaga. Ito naman ang bagal naman ni Nay. Ang bagal naman ni Nay. Wala sa Pilipinas yung close na nila na pag nila ipategi na. Hindi ko yata kilala. Kilala ko ba? Ayun na nga. Ang kasi. Kaya very much exciting ang mangyayari bukas kasi sana dumating yung time na pati informant ilabas, no? Hindi, ako talaga, kasi ganito, no, magiging confident si Mariana, hindi siya magsasabi ng totoo kung hindi lalabas yung confidential informant. Oo. So, pag nag-deny siya dyan, kagano'n naman possibility kung mag-deny siya, nagsasabi siya ng totoo, Oo. hindi siya nagsasabi ng totoo, or hindi siya nagsasabi ng totoo kasi confident siya na Na hindi hindi lalabas. lalabas yung confidential informant. So, ganun lang naman ang eksena dyan. So, we will wait and see. So, pero ako talaga, I don't have any confidence na may gagawing anything dramatic si Maricel Soriano sa Senate. Na parang, she has nothing to gain. And, wala lang. I think she will just keep quiet. Na parang she just want to move on and live her life. But the thing is, kung ano yung sabihin niya dyan, kung lumabas yung confidential informant. At may lumabas na ibang witnesses. Diba? Malamang na yan, I invoke my right against self-incrimination. Ganun na yung mga... Ayan din, pwede rin niya magsabi yan kasi hindi naman siyang issue. To be fair, hindi siya yung issue. No? She doesn't need to admit to anything sa Senate na mag-i-incriminate sa kanya for something, for any crime or whatever. O, nandito pala si Direk Tari, pakitin niyo yan, paklang yan. Hi, Direk. Yung sa Tegi-Tegi, yung sa Tegi-Tegi Sas, kung kunwari si Pagong, how sure are we na hindi talaga siya tetegihin? Hindi talaga siya titigin kasi siyang tumitegi. Ano ba siyang executioner? Tingin mo, hindi kaya ni ano? Hindi. I don't think na si Pagong. So, parang maluwag sa akin yung theory na yan. Well, ayun. Teka, i-send ko lang yung link kay Direk. Ayan. Sige, chika ka muna dyan. Nakita mo yung tapang-tapangan na Pinoy na nag-post nasa China siya. Tapos sabi niya, Ako nga nag-post yan, di ba? Kakalok. Ano masasabi mo sa kanya? Ay. Sinasabi ni Juan Miguel Abril,
Siang Salcedo or Juan Rojas Tower. Eh ako, sinishare ko lang yung post ni Juan Miguel Abril, Kasi detalyado ng mga hanash ni Juan Miguel Abril, eh. Sabi ni For Tupas, ako hindi rin si Pagong kasi tagalinis sa family name. Parang ganun ang style ni Pagong. May it bad or good yan na process, she will do everything to protect her family. Ha? Ayun. Sabi ni C, nagde-detox na si Kuting kasi naghahandang kumasa dun sa hair follicle challenge. Parang kakayanin na hindi magkukash ng 90 days at maka-negative result. Pero it has been so long eh. Tingin ko sa akin sabi ko nga sa akin, hindi na masyadong valuable yung yung dahil Hindi sa na valuable yung drug test. hindi na valuable yung drug test. Kasi na yan eh, pagka nag-drug test siya, nag-negative siya, ang tagal na nung time na nag-lapse. 'Di ba? So, Diyos ko po, parang naano niya na yan, I mean, 'di ba? Nag-detox na yan or whatever. He only needs 90 days. So, pwede ang gawin niya sa sauna niya, sabihin na natin magpa-drug test siya during sauna niya. It will make the issue. Pero naghintay na siya na napakatagal. Kasi kung ikaw talaga hindi ka gumagamit, pag niyaya ka magpa-drug test, girl, go. Ganun lang kasimple yan, no? Go. Pa-drug test mo, go. Ganun lang yung kasimple. Oo. So, the time lapse already. Pagka ganun katagal. So, parang sa akin, wala nang value yan. Wala nang value. Ngayon, kung kunwari, di nagpa-drug test siya, lumabas negative. Ang naman kasi noon, kung negative na lumabas, so ibig sabihin, yung mga decisions mo, yun na yung most rational state ng isip mo. Tangina, normal na sa'yo yan. Bangag yung mga decision mo, pero wala kang kargado. Hindi ka kargado. Parang normal mo yan. Hindi ibig sabihin, you're just plain incompetent. Di ba? You're just plain incompetent. So parang sa akin, whether mag-negative ka or mag-positive ka dun sa drug result, kailangan mo pa rin mag-resign. Kasi incompetent ka either way. Yes. Ngayon, I agree to that. Yung positive na result ng drug test, it will just aggravate the anger of the people. Ngayon, whether positive ka o negative dyan sa drug test, bad trip na kami sa'yo. Kasi nga, ang palpak ng mga ginagawa mo eh. Saka yun na siya. Diba? Yun na siya. Oo. Hindi na siya mababago. Promise. Ang minimum dito, bangag yung policies mo. Ngayon, whether or not it is driven by drugs or natural mo yun, relax ka pa rin, di ba? Saka talagang wala siyang alam or hindi siya gumagawa ng mga policies na yan dahil nga wala siya talagang alam. Tapos yung pinagagawa niya, palpak. Dahil wala rin talagang alam. Talagang hindi siya pang presidente. Ayun. Visit ka, nabudol mo ko. Ang daming pagod pa naman ni Sas that time. Nagbababato siya ng tubig dung last rally. Sabi ko, hoy, hinahanap ko siya. Nasama kami sa 10. Sabi ni Antonio Alihan, mga DD shit, bastusan lang alam nyo, mga anak kayo ni Lucifer. Okay nang ina mo din, go. Ganun lang mga sagot yan. Intindihin ka pa namin. Ang dami-dami namin problema sa bayan. Diba? Ito nga, kahit pa paano, diba? Hindi naman kami binabayaran, pero tumutulong kami para malaman ninyo kung ano yung mga kabalustugang ginagawa ng gobyerno. Wala po kaming mahihita. Wala po kaming mahihita sa ginagawa namin ito. Pero hindi namin kayang makita na nababago yung bansa natin at nababago yung mga tao. So, po, kinang ina mo, gantong naglilinis ako ng mukha ko. Nahihimik ka dyan. Baka padala kita ng moisturizing cream para hindi ka magkaroon ng 4 layers na egg. Just me. Ayan. Ayun, di ba? Sa totoo lang kasi lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon, ang daming kababuyan, ang daming korupsyon. Ibig sabihin, hindi siya gumagalaw, wala siyang pakialam. At wala rin, hindi siya humihingi ng ano yung monthly, ano yung ngayon, ganyan. Keme, ano yung mga nagawa niyo for this month, o ano yung dapat. Wala siya mga ganun na meetings na bahala kayo dyan, eksena siya. Bahala kayo dyan. Sabi ni Antonio Alihan, wala kayong maraming viewers, buwangan ng inang. Actually, sa totoo lang, record-breaking yung live namin ngayon ni Sas. Kasi 3,772 yung viewers namin ngayon. 1:20. Totoo? Ayun o.
3,777. Oo nga, no? Oo. Sa akin, hindi naman namin kailangan ng maraming viewers. Excuse me. Ano to? Sino ka ba? 3,248 sa YouTube. Sino ka? 528 sa Hindi naman sa Facebook. pagmamalaki, no? Kahit pa paano. Mhm. Hindi kami sikat, pero may nakakakilala naman. Hindi naman namin sinasabing sikat kami. Correct. Sa akin, hindi kami nakakapagparamihan ng viewers. Mhm. Wala yung sana nakalagay dyan. Manood po kayong lahat para marami kaming viewers. Huwag ng tanga. Ang tanga mo mag-comment. Tapos dito pa siya, no? Tapos nandito ka pa sa Wala mga... naman kayo masyadong viewers. Ano bang ano mo? Teka, anong course mo? Graduate ka? Graduate ka ba? Saan ba yung mga comment ni ano? Kesa malait-lait kita, Oo. i-block mo sarili mo. Pwede yung gano'n. Sabi ni Dins, live ba to? Yes, live na live po tayo. Ay, teka, tatay ako para malaman mo lang. Diyos me. Nakakalo. 6:20 pa lang sa amin. Positive ka na may mangyayari bukas na ano, like, Saan? mga mangyayari bukas na I mean sa Senate. Well, kayo dito sa ano, Hello? sa mga viewers. Positive ba kayo na may mangyayaring maganda sa hearing? Ako, I'm negative. Ako hindi rin ako umaasa. Wala nang ano no? Parang yung tinakbo nung hearing last time. Mm. If ganun lang yung kayang i-deliver ni Bato. 'Di ba? Ganun lang ka ano yung kayang i-deliver. I mean yung kasi parang parang the fact that the hearing happens, parang yun na yung ginagamit na justification ni Bato na hindi pinaglaban kung ano mangyari yung hearing. Ayun na po yun. Yun na po pala yun, 'di ba? Mm. Parang Ayun. So parang hindi talaga ako positive. Ayun. Pero kung ikaw, Sas, ang magdidikta ng narrative, paano yung takbo ng hearing ang gusto mong mangyari? Alam mo, mahirap kasi yung kalagayan eh. Lalo ni Maricel na kaya ano lang talaga dito, kung totoong ka-jamming niya, ang tangi lamang na makakapag-convince kay Maricel na aminin niya na ka-jamming na si Henry. And love for the country. As simple as that. Kasi wala ka naman makukuha dyan kung aminin mo Di ba? And gaano ba niya ka-love yung country? And then secondly, gaano ba siya, na gusto niya na mag-move on? Di ba? Kaya ayun. Mukhang malabo na mukhang malabo na magpapaka-hero siya. Mukhang malabo na magpapa-super inday si Maricel. Ako may nag-ano pa rin ako, umaasa. Umaasa ako umaasa ako, Kemi. Baka masakit Na kami. para sa kanya, kung ba parang, sige, gora na sa sobrang daming ginawa ko sa tao, yung pananakit ng katulong, yan na, it's time na, siguro kaya nangyari ito para makabawi ako. Sana yun yung pumasok sa sa utak mo, inay. Please, ikaw na lang ang pag-asa. Pero yun na nga, sana nga, kung totoo na meron siya, naka-jamming niya, is kumanta na lang siya ng liwanag sa dilim. Oo nga. Isang yes lang yan, panalo tayo eh. Mm. Yes, ganun lang po, tababagsak. Pero hindi niya gagawin yun Ako yun talagang feeling ko, hindi niya gagawin yun Oo. Pero ang tanong dito, saan nakuha ng mga kakamping noon na talagang nagkokokash ito si BBM? Kakamping talaga sino daw? Di ba yung mga kakamping doon, sinasabi nila nagkoko-cash si BBM? Oo nga. Diba, Ako nga hindi ko alam. di ba nga si Inday sa balita, pink yan Pink siya. So siya yung nagsabi, no? Di ba? So anong niya? Anong kinembot niya? Saka yung mga pictures na yan, no? Hindi labas yan nung labanan ng Lenny at BBM, ha? Hindi labas na nila yan. Hindi labas na nila yan? Oo. Di ba kaya nga si Rowena Guanzon, gawin siya ng gawin. Okay. Di ba nga asal na asal yung mga BBM supporters kay Ma'am Bing. Kay Rowena Guanzon, di ba kaya asal na asal yung mga BBM supporters sa kanya? Kasi nagpapapicture siya kasama niya yung mga pare, tapos may hawak siyang coke, tapos nakangiwi siyang ganyan. Election time yun. Saan nakuha yun ni Ma'am Bing? Yung mga ganong storya. Di ba? Pero hindi ganun pumutok, no? Kasi parang ang childish kasi ng pang-aasar.
ang nangyari doon, maraming nabwisit kay Mang Bing kasi parang unchildish naman yan. Ang ano naman. Kasi talaga nagme-make face talaga siya. Yung meron siyang picture na nandun siya sa kasama niya yung mga pare, tapos yung mga pare, which, well, come to think of it, ang kasama niya sa mga picture, mga pare. So, syempre, papayag ba yung mga pare na yun na gaganon-ganon sila ng Kasi wala silang proof or wala silang... nung sobrang pakikipaglaban ko for BBM, hindi ko na ano yun na-encounter yung eksena ng Pokash. Talaga. Teka, papakita ko sa'yo. Teka. Rowena Guanzon. Rowena Guanzon. New Week. Ayan o. Okay. Nakita ko yan, pero hindi ako naging interesado. Ayan o. Ito yung mga eksena ni Ma'am Bing mo. Election time to. Kasi kung hindi siya masyadong kinikembot, hindi siya parang siniseryoso ng mga tao. Kasi nga, parang ang childish nung dating. Pero, ano yan? Ayan o, gaya niyan. New Week Challenge. Yan, tapos may hawak pa siyang coke. Kailangan makachikahan ko si tita. Magkachika na kami niyan. Oo. Ayan. So, marami siyang ganyang content noon. Lagi siya nagre-react sa mga post ko. At nagre-react din ako sa mga post ni Oo. Tita Rowena. Ayan, tingnan mo, na may mainstream media pa nga eh. Ayan na, teka, pakita ko. Saan mo nga sa akin yan, bakit yung mainstream media, linabas yan? Ayan o, March 2, 2022, may paandar na challenge si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na ipinost niya sa kanyang social media accounts. Ayan o, nagaganyan na siya. Meron pa siyang picture na may kasama siyang mga kaparian. Ganun. Teka, ano ko, hanapin ko video. Teka. Rowena Guanzon Nivy. Buta. Hindi pala ka lumalabas na. Oo. Kasi marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko daw siya in-endorse si BBM? Mamatay man, wala po kong alam dun sa Kokash issue. Kung alam ko yan, hindi ko ni-endorse. Hindi na lang ako boboto. Kasi ayoko rin naman kailan. Ayan o, ayan! Ayan o, may kasama siya mga pare. O, di ba? So, naging material talaga yan ng mga pink noon. Hindi ko talaga yung napansin. Mm-hmm. Ang kaaway ko din mga artista ng ABS eh. Ayan, yan yung mga kaganapan mo. Ayun. O, di ba? Yan. Huwag po tayong mapaglinlang o papalipin sa kapangyarihan na sino to si ano. Think positive, malay nyo si Maria maging heroine. Ako rin, alam mo, At magsabi ng totoo think sa positive. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Pero kung hindi niya man magagawa, naiintindihan ko pa rin siya. Kasi, baka pwede niya yung aminin agad-agad kung hindi presidential level yung ano yun, no? Kung kapwa-artista lang. Oo, pwede. Pero for sure, pinapakiusapan niya ngayon. Hindi pwedeng hindi. Sabi ni Direk Daryl, hindi aaminin ni Maricel. Sasabihin niya na stroke siya. Kaya gano'n siya magsalita. Akyat ka na lang kaya, Direk. So, Direk, kapag yun yung sinabi, need niya magpakita. Pwede siyang sabihan sa Senado na magpakita ka ng medical Certificate. mo 2012 na na-stroke ka. Tingin ko ready na yan. Baka, alam niyo, i-engine ako. So, na-prepare niya na yan. Diba? Na-prepare niya na yan kung ganun na rin lang mga tanong. O mag-prepare ka ng ano, mag-bayad lang sila ng nakapag-produce nga ng drug test result na negative eh. In 2 minutes, no? Kasi, ang nakakaloka ng kay BBM, hindi siya makapag-drug test ng Pero ang ano kasi talaga niyan is si Morales and confidential informant. Kasi it doesn't matter kasing sasabihin. Siyempre, i-deny ni Maricel, no? Siyempre, i-deny din ni Maricel. Kung may confidential informant dyan, nilabas niya lahat, I was a witness. Kasi kailangan mo ng witness eh. Of course, walang witness, bakit naman aamin yung gumawa ng mali? So, unless talagang gusto magpakahiro ni Maricel, no? If not, huwag na tayong umasa. So, ganun lang kasimple yun. So, kaya yung confidential informant talaga yung pinaka-susi dyan. Kasi, makukorroborate niya yung sinabi ni Morales. Plus, kung
may mga dokumento na nandyan na. Feeling ko nga ito si Maharlika, nasa kanya na lahat ng dokumento. Pinapa-excite lang tayo. Tignan mo na yan, Mother D! Ilabas mo na lahat. So feeling ko ganun yan eh. Ako naniniwala ako madami pang hawak si Mother. Oo, kasi kung nandiyan yung dokumento, nandiyan yung confidential informant, nandiyan yung FDA agent, eh di sila lahat tama. Hindi namin sinasabi na talagang may ginawa si Kuting. But the thing is, bakit mo pinigilan? Ba't ito pinigilan tong operasyon na to kung wala namang masama? Yun rin yung reason kaya hindi ma-close-close ng administration yung mga issues on drugs. Kasi they do not know kung ano yung hawak ni Mother. Eh, hindi nila masagot-sagot. Diba? Hindi sila makapag-outright denial. Kasi pag nag-outright denial sila, Biglang nilabas. patay sila kay Mother D. Diba? Ngayon, si Mother D, nakikipag-patentero rin sa kanila. Palangga. Nakikipag-patentero rin sa kanila. Hindi nila alam kung ano. Ay, hindi nila kakayanin sa palangga. Oo. Hindi nila alam kung, kasi ngayon, uncontrollable na lahat na. Mother D is the perfect vehicle kung gusto mong may pasabugin. Oo. Diba? Kung gusto mong merong pasabugin na issue dito sa bansang to, padaanin mo kay Mother D. Kasi she can talk about it ng no fear. Diba? Ng no fear, ganyan. Kasi protected siya ng US laws, protected siya ng ganyan. Malayo siya, wala siya ng Pilipinas and what not, ganyan. Pero talagang siya, matindi yung conviction, yung eagerness niya to make pasabog. Kasi direct Dari, are you busy? Ayun. Bukas nakakalungkot kung di aaminin ni Inay, no? Pero kailangan, ano kayang magiging next action if hindi inamin ni Inay yung eksena para mapatunayan na totoong gumagamit si BBM. Oo. Kasi ganito yan. Hindi siya makapagpa-drug test kasi kapag nabuhok, it will take 90 days para mawala sa buhok mo yung drugs. Kaya yung drug test sa buhok, hindi niya pinapatos. Sa ihi kasi, sa kasadugo, mabilis mong mawala yan. In 6 days, pwede yung mawala. Inuman mo lang ng buko or gatas na may suka. Tubig ka lang ng tubig, mawawala yan. Pero yung sa buhok, hindi talaga. Kaya nagtataka ako, hindi pa na ako nagtataka. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi nagpapa-drug test through hair si BBM kasi nandun pa yung residue ng droga sa buhok niya. Merong nag-a-agree dun sa teorya namin na si Pagong. Talaga? Sino naman nag-agree sa'yo? Char. Ayaw magpakilala. Pero mga taga-barangay? Oo, pero itong sinabi niya, mga taga-barangay ko to. Taga-barangay ko to, Sas. Sabi niya, balikan mo daw yung movie na Gun Girl. Yun na yun daw si Pagong. Yun na yun daw si Pagong. Come to think of it, paano naharang ni Pagong yung report as early as that kung hindi niya alam na may CI? Siya din ang nag-udyok sa CI to go to PIDEA. Kaya din may takip ng pentel yung ibang kasama sa picture. So, ibig sabihin, yung picture na yung sinasabi nitong kabarangay ko, na yung 5 picture, nakatakip ng pentel yung participants doon. Ayun. Ako ramdam ko siya yan. What do you think? Cosmological woman of the universe. No, hindi talaga si Pagong. Ako talaga hindi ko feeling ko hindi siya. Hindi ko ipatutuloy ang investigasyon basta bumalik ka lang sa akin. Ay! Pwede. Diba? Actually, malakas yan kung sabihin natin yan very blackmailing. Pwedeng pang-blackmail. Pwedeng pang-blackmail. Kaya niya, kinausap si J.O. Itigil na yan, babalik na siya. Pwede yung ganyan. Pwede, Pag ganyang angle. Fit kasi dun sa personality ni Pagong eh. Yung mga ginagawa dun sa lugar ganyan. Yung I can consider it done, I can handle everything, ganyan. Diba? Kaya naniniwala ako na si Pagong siya. Ayun lang. Diba? Bumalik ka lang sa akin. Pero hindi siya nagmakaawa kasi kilala ko personality ng hayop na yan. Matara yan. Ipatitigil ko ang investigasyon, bumalik ka lang. Maraming madadamay. Ayun. Bumalik na si Kuting, wala siya nagawa. Pinatigil na.
Yun lang yung ano eh, dahilan para nagsulat-sulat pa siya, meron kaming anak at kuting at pagong na Crossbreed. o crossbreed, bumalik ka lang. Pero ito lang yung pwede. Ito lang yung pwede. Ipatitigil ko ang investigasyon at ang report na yan, bumalik ka. Kung basta, kumembot ka pabalik sa aking piling. At nagpa-Brazilian wax na ako. Nakita mo na yung ano? Yung tawa ni Sas. Alam niyo ba yung, kasi ngayon yung umiikot na picture ni Kuno, ni Pagong, yung ganyan siya. Yung, di ba nakita niyo yung mga picture, may mga smiley. Parang pala kami, parang pala kautahan, no? Oo. Well, kasi, hinanap ko. Maraming Brazilian ang dapat ipagawa niya dun. Bukod sa wax, yung Brazilian na yung pang straight ng buhok. Oo. Kasi, pang mangkukulam yung buhok ni bakla dun sa. True. Teka, May. Papakita ko lang yung papakita ko yung... Kumakalat na ba? Ito, Ay, kumakalat na nga. Ito, naikwento ko na to sa live before. Kasi ngayon ako kumakalat na, di ba, meron ng smiley to, may smiley na yan, di ba? May mga na. Yan yung mga kumakalat sa TikTok ng mga picture. Pero ito, nung nakita ko to, wala na rin yan, burado na rin yung Twitter account na yan. Burado na rin siya, wala na rin siya. Pero tingnan mo yung caption. Basahin pwede. Pwede basahin? O sige, basahin mo. Pagong Ara-Ara Marcos With Daza Oo. at Pinipig Buffet. Ano to? Waiting for his turn. Waiting for his turn para katsarin. Oo. Kaya nakabuka ka. Oo. Then nawala yung phone. Oo. Hmm. Nung time na to, loka ako kasi parang I don't think na kasi lang yun 186 views lang. Bakit? Video ba yan? Oo, parang Ba't hindi nakaplay? hindi screenshot lang ng video. Screenshot ng video. Pero yung niya, ang pangalan nito, yung parang yung naka-view ng post, konting-konti lang. Saka lumabas na lagay mukha ni Pagong dyan. So ngayon, ang sabi ko, ang naiisip ko during that time, ang gusto nilang gawin was to tell Pagong that we have your videos. At nakuha namin yan dahil nawala yung cellphone ni Aladdin. Pero kemi lang yun. At meron kaming video nung minamagic carpet ride ka ni Aladdin. Ayun. Teka, sasad ko sa'yo, Sas. Meron na ako niyan, pa ba? Oh, hindi yung Actually, caption. Meron ako niyan. Ay, Oo. Di ba pinag-usapan na natin yan nun sa 2021 ko pa nakita yan, no? Ay, 2022 ko pa nakita yan. Pero, ang eksena ng buhay, Pero ang iksi ng legs niya pag nakaganon pala, no? Parang kaya, pag pinagsuot mo yan ng long boots, yung kay Pretty Woman, yung kay Julia Roberts, yung long boots ni Julia Roberts, siguro umaabot hanggang singit yun, no? Pag sinuot sa kanya, yung nasa singit. Lagpas, no? Parang siya si Potato Head. Mr. Pringle! Ayun, nakakaloka. Nakakalok mga fantasy nila pag naka-amat. Oo. So, Antonio Alihan, gusto mo umakyat? Sino ba yan? Si Antonio Alihan, arrest Duterte for crimes against humanity. Ano ginawa sa Anong humanity? Teka muna, explain mo muna pa. Humanity. Ano yung humanity? Explain. Yung ina nyo, ang bobobo nyo talaga. Walang boses si Sas. ano yung crimes? Arrest the 30 Humanity. crimes against humanity. Ang taas mo, ha? Ang taas mo dyan, ha? Ang taas mo dyan, ha? Read me, arrest the 30 for crimes. Yung mga ganyan, Delma. Wrong is spelling wrong. Ang taas niya, no? Suggestion ni Direk Larry, pakawalan na lang sa Senado yung mga Thai and Pinoy trans na nagsabi. Ako ang pwedeng gumawa niyan. Direct, ako ang pwedeng gumawa niyan kasi kilala ko sila. Yung, Nakakaloka. I was in Thailand. Ano ba nangyari doon? Ano yung pwestuhan ng mga sex worker? Oo, tapos. Kumbaga parang awayan sila sa pwesto. Hindi kayo pwedeng pumesto dito, ganun ganyan. Tapos nagmatapang yung mga... Umakyat ka na, makchismis ka na, alam ko marami kang alam dyan. Oo. Tara na. Kasi mag-aalas dos na.
Mag-aalas dos na kailangan natin mag-end live ng 2. Grabe mga natitirang BBM supporter, parang silang may tama. Oo. No? Pero yung iba dyan nakapag-aral naman. Saan? Sa paaralan. Tama. Mababang paaralan. Mababang Hindi nakatapos paaralan. na mababang paaralan at hindi nakatungtong ng mataas na paaralan. Oo. Diyos me. Hindi naman po sa linalait namin kayo kasi pwede naman kayong mag-comment nang hindi kami sinasabihan ng bad words. So dahil bad words yung sinasabi nyo sa amin, syempre, times 3 namin yan ng bad words. So, Wala na si Maharlika, nakakaloka. So, ano na ba, magsasara na ba tayo ng tindahan? Marami na tayo ng melon. For Naglinis na tomorrow. ng Anong oras ba ang hearing? 10 a.m.? Yata. Teka, i-check natin. Senate of the Philippines. Pagbukas mo ng Senate of the Philippines, bakla agad yung una kong nakita. Ano ba yan? Panay West Philippines yung pinag-uusapan. Diyos ko, South China. I-search mo lang yung time. More. Hindi ko rin gusto yung stand ni Bato de la Rosa dun sa sa South China Sea. Wala nang siyang alam dyan. Totoo. Ba't po posisyon siya. Parang relevant. Hindi ano ba yan? Teka nga, Senate of the Philippines. Confirm lang natin kung anong oras bukas ha. Tapos yung mga nandito sa Dumaguete, punta kayo sa Freedom Park. Tomorrow ha. Basta nandun kami, eksena si Nanay Pebbles doon. Committee hearing. Ayun. Committee schedule. Public order. Ayan, 10 a.m. Senator A. Dirip Padilla Room. Ayan. On the alleged... Nakakaloka, no? Tinapos na talaga yung shabuhol. Okay lang ilan nyo, yung shabuhol, ibalik nyo. Ipaamoy nyo sa akin kung totoong shabu yung nahuli nyo. Ako magsasabi. Dati akong K9. Ayan, ito. 10 a.m. tomorrow. Ayan. Hindi ako makamove on doon sa yung tinapos na nila yung hearing ng shabuhol. Sige, saan sa'yo, Sas, na Bilatsina yung maaaring Bilatsina yung CI? Pwede. Oo. Ako Bilatsina. Pwede yung Bilatsina. Pero kasi may mga hints na nga raw si Mother Dragon sa CI eh. Si si Aladdin. Yung nag-magic carpet ride kay At saka yung Yeah. yung former beauty queen Kinebula. May sinabi na. Ayun. Osha, Oho, good siya, night siya. na. O Yasmin Asay. Oo, matulog na tayo at magkita-kita Bye. tayo Maraming bukas. salamat. Watch party tayo bukas, Sas. Ewan ko. Good night. Mag-watch party ka. Wala namang pipigil sa iyo, girl. Di ba kung join? Kung gusto sumali. Ay, kung sino gusto Sali ka na naman anytime di ba? Basta Okay, Ay, have a good day. Have a good night, girls. Bye. Good night. Bye, everyone. At yung 3,637 na matulog na kayo. Okay? Parang ang daming Matulog views na. Ang daming gusto ko umeksena ngayong gabi. Bye. Mwah. Bye.